Ayan, mega love shoutout. Isang magandang araw, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Ayan, at salamat sa mga nandyan at naniniwala at maniniwala pa. Thank you rin sa mga nagtitiwala, sumusubaybay. Salamat sa magtitiwala pa sa akin. Sa katotohanan lang po tayo, guys. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, hindi ako para gagawa-gawang kwento. Hindi ako para gumawa ng gulo. Before pa. Kung alam nyo lang ang ginawa sa amin ng balahurang vlogger na si Bulldog. Sabi nila, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yes. Totoo yun. Sabi ko nga, wala akong personal attack. Pasensya na ha. Pasensya na kayo, guys. Pag ako nagkasalita, medyo nahirapan ako magsalita kasi wala po akong ngipin. Pero bago yan, bago ang lahat po. Bago lahat. Makiklik muna ng thumbs up. At itatopic po natin, ano ang katotohanan? Ano ang nangyari? Doon sa kay Japan sponsor. Nababanggit naman yan ni Bulldog sa kanyang live kung sino si Japan sponsor. Pero bago ang lahat, makiklik naman po muna ng thumbs up. Ano po? Yan. And, ako yung magpapasalamat muna. Pasensya na pag nagsasalita ako, parang lunok ng laway ko kasi nga po, may sinulid po sa akin dito sa aking unahan. May sinulid po na nakalawit, hindi ko siya matanggal. Hindi ko siya matanggal. Pero yung iba po kusang natanggal, kaya lang natatakot po ako ikat ng gunting. Babalik na lang ako para maipatanggal ko doon. Kaya lang ganun din, hihilahin din nila. Pero hintayin ko na lang kusang matanggal. Kaya nahirapan ako magsalita pa ng lunok ng laway ko. Eto na. Nawala. Bago lahat, pasalamatan ko po muna ang lahat ng mga bumati sa akin. +1 po sa aking edad. Thank you, Lord. Sa patuloy na malusog na pangangatawan. Marami pang birthday ang aking sapitin. Ayan, thank you po. And kay Bulldog, hindi mo ba ako babatiin, Bulldog? Kahit man lang, bigyan mo ako pang pansit. Ang laki ng views mo. Ako naman tumatanggap po, Bulldog. Tumatanggap po ako ng regalo kahit isang sa Gcash. Kahit isang po sa aking Gcash. Bulldog, ayan. Send ko sa Gcash ko pang pansit man lang. Ito na. Tuloy-tuloy na tayo, guys. Ang katotohanan, ano ba ang katotohanan sa likod ni Japan sponsor? Na ito ay pera na nagkakahalaga higit kumulang na 20,000 pesos. Sabi ko nga sa inyo, binusalan si Japan sponsor dahil magla-live na sana si Japan sponsor. Ayan po, screenshot. Magla-live na po sana si Japan sponsor, subalit di umano siya ay pinakiusapan ni Bulldog. May hawak na screenshot. Di umano siya ay pinakiusapan ni Bulldog na huwag siyang i-live. Ito ay ang patungkol sa pera na higit kumulang 20,000. Uulitin ko po, no. Si Bulldog ay hindi pinadalhan ng pera. Ang perang 20,000, higit kumulang 20,000, direkta na nagbayad sa hotel. Ano itong hotel na to? Ang hotel na to, ito ay yung hihimpilan di umano sa Manila. Ito ay nung sila nagpuntahan para sumama para manood ng Family Feud. Ayan. Ang pangyayaring ito ay di umano ayon sa kwento. Itong si Bulldog nag-chat kay Japan sponsor. At ang sabi, sila ay sasama kina Kalingap Rob upang sila ay manood ng Family Feud. Di umano'y kasama si Edo at si Beyonce. Tinuntak si sponsor, ano? Sila daw di umano ay sasama sa Manila para manood ng Family Feud. At doon ay kasama si Edo at si Beyonce. Yes, kasama si Edo. Pero si Beyonce ay hindi. Subalit kailangan ng hotel na hihimpilan sa Metro Manila. At sa hotel na iyon doon nag-i-stay si Beyonce at si Edo at ang iba pang kasama. Ayon din sa sagap nating balita. Gaano nga ba ito katotoo? Yun ang tanong natin. Gaano nga ba ito katotoo, ha? Ayon din sa sagap nating balita, sa pakikipag-usap niya kay Japan sponsor, na di umano ay kailangan ng hotel. Dahil kailangan mayroong mahihimpilan si
Beyonce at si Edo at iba pa, kailangan nila ng pambayad. Agad-agad naman itong si Japan sponsor. Rektang nagbayad! Si Japan sponsor, ipinadala mismo ni Japan sponsor ang bayad doon mismo sa hotel. Subalit, tatapwat ngunit, sama ng loob ang kanyang sinapit. Dahil ayon sa ating sagap na balita, di umano'y gawa-gawa lamang na kwento na si Beyonce ay kasama at sa hotel magsasama doon ang Edo at Beyonce. Nilinglang, pinaasa, pinaniwala si Japan sponsor? Tanong ko lang. Ang buong akala ni Japan sponsor kasama si Beyonce papunta sa Manila para manood ng Family Feud. Dahil si Japan sponsor ay full support sa NC. Sabi ko nga kanina, mismong si sponsor, Japan sponsor nakipag-usap sa may-ari o sa ibang staff ng hotel at rektang ipinadala ang bayad. Ito ay nagkakahalaga ng higit kumulang 20,000 pesos. Sa pag-aakala niya, kasama si Beyonce at si Edo. Ayon sa kanyang paniniwala, di umano'y kasama si Beyonce at Edo. Pero ang katotohanan ay hindi po kasama si Beyonce. Ngayon ang nangyari, dahil nga na-aksidente, hindi natuloy na makasama si Bulldog sa Manila. Pero ang katotohanan, wala po Beyonce nakasama pa Manila. Pa Manila para manood ng Family Feud. Ang usapan, ayon sa ating sagap, ang sabi di umano, ang usap-usapan dito kila Bulldog, ay saka na natin sasabihin ang katotohanan kapag naandun na tayo sa hotel. Ang importante mabayaran ni Japan sponsor. At doon na natin sasabihin ang katotohanan na wala si Beyonce. Gaano kahirap ito? Gaano kasakit ito? Kay Japan sponsor na ang katotohanan. Nag-aakala, umasa siya. Nakasama doon si Beyonce at Edo na mag-i-stay sa hotel. Subalit hindi naman pala totoo. Pinaniwala at pinaasa. Ngayon nagbayad si Japan sponsor. Rumot doon sa hotel. Hindi rin naman nakapag-stay, hindi rin naman napuntahan yung hotel dahil nga nadisgrasya, bumalik ng diet itong si Bulldog. Anong nangyari doon sa pera? Na-refund ba? Ayon sa aking sagap, hindi ko alam kung ito totoo. Di umano'y hindi na raw na-refund, wala daw refundable. Pero nang sabihin ni Bulldog na di umano'y kasama si Beyonce at si Edo doon sa hotel, mag-i-stay, kailangan ng hotel. Agad-agad, si Japan sponsor, nagbayad sa hotel. Pero ang katotohanan, ayon sa aking sagap na balita, ay hindi totoo talagang kasama si Beyonce. At ang katotohanan ay, ang sabi daw, di umano nila Bulldog, ay saka na lang natin i-explain, saka na lang tayo magsasalita kapag tayo nandun na sa hotel. Ang importante ay mabayaran. Saka na lang natin sasabihin na hindi kasama si Beyonce at gagawa tayo ng mga kadahilanan kung bakit hindi nakasama. Diba? Ang galing na mga dirty tactic. Bakit ganun? Kukuha ng hotel at paniniwalain. Mangangailangan ng hotel, At kakausapin sa sponsor at paniniwalain na di umano ay kailangan ng hotel. At doon hihimpil ang Edo at Beyonce. Pero ang buong katotohanan, gawa-gawang kwento lang daw. Ang importante ay mabayaran ng kawawang sponsor ang hotel. At pagdating sa Manila ay di umano doon na lang daw sasabihin ang katotohanan na si Beyonce ay hindi nakasama. Kawawang Japan sponsor. Ngayon, nagla-live sana si Japan sponsor. Subalit hindi na nakapag-live. At ang nangyari, ayan ang ating resibo. Hindi natin lalabas yan. Babasahin ko lang. At ang nangyari ay hindi nga nakapag-live. At ang sabi dito sa chat, nakiusap alam nyo na, nakiusap si Bulldog na wag ko siyang i-live. Malinaw na malinaw.
Hindi lang ako ang may hawak ng screenshot na to. Hindi ko ilalabas to. Nakiusap na wag ko siyang i-live. So, binusalan na ang bibig. Ngayon, sa live ni Bulldog, tangging-tanggi. Na hindi raw niya binusalan. Bakit daw niya bubusalan? Ano ba raw yan? Asawa niya? Ano niya? Mismo. Si Japan sponsor na mismo. Nagsumbong kay Ate M. Na ang sabi, nakiusap na huwag ko siyang i-live. Pero wala kang alam, hindi mo alam. Ang katotohanan ay alam na ng ibang reaktor. Ang patungkol sa pera na ibinayad si Japan sponsor na higit kumulang 20,000. Agad-agad nagbayad si Japan sponsor na higit kumulang 20,000 doon sa motel dahil sa pag-aakala niya kasama si Beyonce at si Edo, subalit ito pala gawa-gawang kwento lamang ni Bulldog at ang kanyang kasama. Sino pa yung isa? Dalawa yan. Yung isa, abangan nyo ako doon sa isa na pumasok na doon sa loob ng tindahan nila Beyonce. Doon na. Pinasok na ang loob ng tindahan nila Beyonce. Abangan nyo ko dyan, mamaya. Kung nangangailangan kayo ng hotel, sasama kayo, pupunta kayo ng Manila. Manonood ng Family Feud. So, kailangan nyo ng hotel. Marapat ba na gamitin ninyo yung isang tao? Linlangin ninyo. Magsisinungaling kayo. At gagamitin nyo, ginagamit ninyo si Beyonce. Ginagamit ninyo si Edo. Para makakuha. Kung ano man yung gusto nyong makuha. Pera na kayo ay matulungan. Kailangan nyo ng hotel na tutuluyan. Ngayon manluloko kayo ng sponsor. At sasabihin ninyo kasama si Edo at si Beyonce, pero ang buong katotohanan, hindi po talaga kasama si Beyonce, si Edo lamang. Kaya nga po, agad-agad, itong si sponsor, agad-agad, ay nagbayad doon sa hotel. Dahil sa paniniwala at sa asa na kasama si Beyonce at si Edo. Ay hindi naman pala. Si Edo kasama, pero si Beyonce hindi. Ang nangyari pa nito nga, di ba? Naksidente. Hindi sila natuloy. Ito sila Bulldog, bumalik na. Ngayon, yung binayad na pera na refund ba? Hindi. Dahil di umano hindi raw refundable. So, paano na? Nga. Bakit sumabog ang issue na to? Yun ang alamin mo, Bulldog. Bakit sumabog ang issue na to? Sino ang nagpakalat dito? Sino ang nagsumbong-sumbong? Tanong ko lang. Si Japan sponsor ba? Nagaparasumbong? Kanino? Tanong ko lang. Nagaparasumbong? Oh, may hawak naman akong screenshot na di umano yung sinasabi ni Madam na nakiusap na huwag ko siyang i-live. So, binusalan mo. Ayaw mo siyang i-live? Ayaw mo siyang mag-live para hindi mabuking ang iyong kasinungalingan na niloko mo si Japan sponsor at sinabi mong kailangan ng hotel dahil si Edo at si Beyonce ay kasama manunood ng Family Feud. So, kailangan ng hotel na doon mag-stay. Ang buong katotohanan, hindi po talaga kasama si Beyonce. Si Edo lang po talaga ang kasama. Ginamit si Beyonce. Ginamit si Edo. Ginamit ba? Para lang makuha ang gusto nila na makapagbayad ng hotel, ginamit si sponsor. Sa kasamaan palad, nagkalintik-lintik. Pero ang buong katotohanan, hindi po talaga kasama si Beyonce sa planong iyan. Napupunta sa Manila para manood ng Family Feud. Ang saklap naman ito kung ganon. Ngayon, eto kukuha pa tayo ng ibang mga impormasyon at para ma-correct pa natin kung ako man ay merong mga mali dito sa aking sinabi o kulang, kukuha pa tayo. May napagkukunan tayo na impormasyon na andyan din. Malapit kila Bulldog. Alam na alam niya ang buong kwento at ang pangyayari. Minsan tayo lumaban ng patas at minsan din merong isang sikat na reaktor na nag-PM sa akin. At ang sabi niya sa akin, ikaw na bahala dito. Reaction ng mga to kasi online solicitation yung ginagawa. Na nagpaparinig sa sponsor ng panggas at nagpaparinig na pambayad di umano sa transient. Kukuha di umano ng transient sa bang lugar yun, sa province, saan ba yun? Mga sponsor dyan, mga titas daw dyan. Baka naman isang tawag lang daw niya sa mga titas. Eto na po, sa lahat
Sana po ay mahimasmasan kayo. Kung ito man po ay itong tungkol dito kay Japanese sponsor na dito ginamit po si Beyonce at ginamit sa Edo na kailangan daw po ng hotel na hihimpilan nung sila nagpunta sa Manila para manood ng Family Feud. Ginamit po si Beyonce at si Edo para po makapagbayad ang sponsor sa hotel. Pero ang katotohanan ay hindi po kasama si Beyonce. Ang kasamaan palad po nito, nakapaglabas po ng pera binayad direkta ni sponsor, ni Japan sponsor, ang bayad doon sa hotel. So, balit, ang nangyari nga po ay nagkalintik-lintik. Nag-aakala na si Japan sponsor ay kasama si Beyonce, pero hindi. Kukuha pa tayo na iba pang impormasyon. Nandiyan, may napagkukunan po tayo ng impormasyon. Tayo po nag-research, ano po, at atin po pasusundan. At baka may iba pang reaktor na magbibigay ng paglilinaw patungkol dito. Susundan po natin yan. Ang akin lang, wag gamitin si Beyonce. Gamit na gamit sa kalukuhan. Ito pa ang pinakamantok dito. Ang sabi pa, ayon sa ating bubuwit. Ayon sa aking bubuwit, ang sabi, di umano daw ang sabi, wag muna kayong maingay. Pagdating natin sa Manila, doon tayo magsasalita. Hindi sasabihin natin, pasensya na. At hindi kasama si Beyonce dahil mayroong importante o mahalagang haharapin. So, sa madaling salita, ginamit lang talaga para makapagbayad ang sponsor sa hotel. Ang saklap, di ba? Gaano ito katotoo? Gaano katotoo? Pero sabi ko nga sa inyo, may hawak tayong resibo. Nakiusap na huwag ko siyang i-live. So, hindi makapag-live si Japan sponsor. So kayo, kung may mga titas kayo dyan na ginagamit, teka, wait. Kung may mga titas dyan na si Bulldog ay nagchat sa inyo at ginagamit itong si Beyonce or si Edo or mayroon or nakikiusap, may involved na pera, di ko man ganito, ganun. Huwag po kayong matakot magsalita. Pwede po kayong mag-chat sa amin. Puprotektahan po namin ang inyong pangalan. Huwag po kayong matakot. Kasi kailangan po namin na umibabaw yung katotohanan, umiral yung tamang gawain. Ano? Ito pa, wait. Itong si Bulldog. Wait. Itong si Bulldog. Ulit-ulit na lang yung boasting. Sinagot ko na yan. Sabi ko nga po, matagal ng panahon, hindi pa ako nagbablog. Ako ay nagpapaangat, subscribe and watch R. Ganyan po. Paangat, subscribe, and watch R. Nagbuboost tayo for monetization po yan. Pinagbibintangan po ang inyong lingkod at pati si Sangkay, Camera Wide Boasting King and Queen na binos daw po namin ang channel ni Kalinga. Paulit-ulit, wala nang katapusan. Mula umpisa hanggang sa matapos yung live, iyon at yun na lang ang pinagsisigawan. Para sa iyong kaalaman, Bulldog, marunong akong lumaban ng patas. Sa katotohanan tayo. Ikaw mismo, booking sa bibig mo. Na pinagsisigawan mong si Balakang daw ay utang, o ako daw ay utang ang bahay. Utang ang sasakyan. Doon pa lang. Booking ka, sinungaling ka. Wala akong sasakyan. Paano mo nasabi na ako ay merong utang na sasakyan? Paglilinaw. Wala po akong sasakyan. Diyan pa lang. Booking ka. O, di ba? Sabi ko nga sa katotohanan lang tayo. Huwag kasi nungaling. Nababahinga ko, guys. Huwag kasi nungaling. Tsaka, hindi pwede. Hindi pwede. Basta ako, walang pakialam. Yung mga nagwawalwala sa'yo dyan, balang araw magsisisi ang mga yan. Kikilatisin nyo po yung tao. Na puro kasi nungalinan, yung sinisigaw. Wala nga siyang sapat na mailabas na ebidensya na binos namin yung channel ni Kalinga Prab. No! Ang tagal ng panahon. No? Lumalaban ako ng patas. Real talk ako. Pag gusto kong sabihin, yung gusto ko, sasabihin ko. Pag gusto kong ibulgar yung gusto ko, sasabihin ko. Pero nag-iingat pa rin ako. Hindi halos ako mag-name drop. Sa katotohanan lang tayo, huwag kang gagawa-gawang kwento. Doon pa lang sa sinasabi mo, utang sa akin, sinungaling ka. Yung sinasabi mo, boasting, sinungaling ka. Paglalabas ka ng ebidensya, na sapat na ebidensya, para magpapatunay na totoo lahat ang sinasabi mo. Ako nga may sapat tayong ebidensya Hindi lang ako pwede maglabas. Dahil ang iniiwasan po natin yung tayo ay ma-wiretapping.
ma-wiretapping. Hindi ako, pag sinabi ko, totoo, may pinasahan ako nito. May pinasahan ako niyan, reactor. Alam niya ni Kuya July. Pag ako naglabas, pag ako nagsalita, pag sinabi ko, totoo, lagi akong may resibo. Pero yung pangangaladakan mo na boasting kahit kailan, kahit kailan, alam ng Panginoon yan, sa katotohanan tayo. Bakit ibubus yung views ni Kalinga Prab for what? Kompetensya? Ano, para ano? Ano sinasabi mo, sinira namin yung channel ni Kalinga Prab? Ano? Dapat maglalabas ka ng sapat na ebidensya para mas kapani-paniwala. Yung pinagsigawan mo, na sinasabi mo noon, na traidor nakikipagsabuatan kay Salcedo, hanggang ngayon, wala ka nga mailabas na ebidensya. Wala kang mailabas. Diba? Maglabas ka. Bago maniwala ang mga naniniwala sa'yo. Maglabas ka ng sapat na ebidensya. Pero ito, yung sabihin mo kay Japan sponsor na kailangan ng hotel dahil doon hihimpil si Edo at si Beyonce. Sasama sila sa panonood sa Family Feud. Kailangan ng hotel. Agaran na nagbayad si Japan sponsor. Rektang ipinadala ang pera doon sa hotel. Ano ang usapan ninyo? Ang sagap kong balita. Kayo mga nagplanong iyan. Ayon sa sagap kong balita, di umano. Ang sabi ay, saka na tayo magsasalita pag nandun na sa Manila. Ang importante, mabayaran muna ni Japan sponsor yung hotel. Sabihin na natin, pag tayo nandun, sasabihin natin na hindi kasama si Beyonce, pasensya na kasi mayroong pinagkakaabalahan, may inuunang kaimportantehan. Isipin ninyo. Kung ito man ay totoo, nakakahiya kayo. Ginagamit ninyo si Beyonce para makapanloko ng kapwa. Ginagamit niyo si Beyonce para makapanloko ng kapwa, masunod ang inyong kagustuhan? Tanong ko lang. Huwag ninyong gamitin. Ngayon, bakit nga? Ito ang tanong ko eh. Kung walang apoy, walang usok. Mismo, ang sabi, nakiusap si Bulldog yun. Huwag ko siyang i-live. Mahirap lang maglabas ng screenshot dahil baka ma-wiretapping tayo. Sabi ko nga sa inyo, bakit ba may issue na ganito? Sino ang nagsumbong-sumbong? Ay di, nagkwento-kwento. Itong si Japan sponsor. Hindi na napigilan. Ngayon, binusalan. Nakiusap na huwag ko siyang i-live. Takot dahil baka gawin sa kanya kung ano yung kagaya ng ginagawa sa amin na binabakbakan, niraragatan, puro halakha. Huwag tayo matatakot. Pag alam natin tayo yung nasa tama, ilaban natin yung tama. Pwede mo akong kontakin, Japan sponsor. Diyan, sa conversation ninyo, kung paano niya sabihin ang katotohanan, ang panlilila. Huwag kang matatakot. Kung ikaw ay nasa katotohanan, napaniwala ka? Japan sponsor, napaniwala ka niya na di umani kasama si Beyonce at si Edo? Ginamit? Pero ang katotohanan, hindi naman talaga kasama si Beyonce. So gamit si Beyonce sa panluloko? Nililang ka? Japan sponsor? Di ba? Totoo ba? Oh. Ngayon, baka may mga titas pa dyan na ganito yung ginagawa ni Bulldog. Nagagamitin ang kanyang anak-anakan ko, no? Ang kanyang dalaga ko, no? Para kung para nakakakilabot yun, no? Yung aking dalaga, yung aking anak-anakan. Oy, iyak pa mo. Tuwing birthday ni Beyonce, masyado kang overacting. Kung nakaiyak ka, parang hindi nakapaniwala yung mga iyak mo. Ang ganda ng reaksyon na nun eh. Ang ganda ng reaksyon na nun eh. Itanay pala natin, reaksyon na. Kung may luha ba talaga. Ano yung crocodile tears? Abangan nyo kung guys sa akin next video. Mega love shoutout. Salamat po. Salamat sa lahat ng mga naniniwala. At magtitiwala pa. Maraming salamat. Ayan. Mega love shoutout. Thank you po sa lahat ng bumati sa akin. Pahabol ko kay Doc. Wala akong handa. Doc. Baka naman. Ako'y mabibigyan mo dyan sa Gcash. Share mo naman yung blessings mo. Abangan nyo kung guys sa akin next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat.